good afternoon everyone. On behalf of Wonderlust Films and our entire team, welcome and thank you for joining us today. I am Gab, Wonderlust Films marketing head and your host for today, and not by choice. Allow me to begin by introducing who we are. So, you've seen the introduction video, but for those who are not familiar, again, we're Wonderlust Films, a creative production house made up of filmmakers, artists, and dreamers who live and breathe creativity in all forms. We make brand campaigns, short films, and music videos that we believe don't just entertain, but also connect. That intro video that you saw is composed of both current Wonderlust members and former Wonderlust members. So nandito rin sila today. And these people, regardless where they are right now, we still consider them as part of the family. And then everyone you saw in that video was part of every what if. What if idea, yung mga paano kaya kung ganito, maganda kaya kung may ganyan, mas maganda kaya kung dagdagan natin ganito during meetings and every late night calls. In short, lahat yung nakita nyo sa video na yun, lahat sila may hanash, lahat sila may evas. Kidding aside, we really bank on everyone's skills, experiences, and imaginations. Every detail from the tone, the visuals, to the smallest narrative choices, pinagdaanan ng maraming brainstorming yan, aka inuman sa punta. Legit. Pero don't write about it po. Thank you so much. Yes, marami pong pinagdaanan na brainstorming yan. Lahat po, it's that collaboration or collaborative ideation that allows us to merge everyone's strengths, the technical side, the emotional core, the marketing lens, and the cinematic vision, all rolled into a cohesive story. And I'm proud to say that this film, Andoy, it is a shared dream. And honestly, it's so humbling to see everyone here today who chose to show up to support this amazing cast, this incredible production crew, and most importantly, to continue supporting independent filmmaking. For that, we are truly, truly grateful. So, yeah, let me quickly acknowledge the people who made time to be here with us, to our cast and our crew. Thank you for lending your passion and talent to this project. To our friends and creative partners, many of you have been our #1 fan since day one. And thank you for believing on what we can do and what we can become in the future. And to our media friends, again, thank you so much. We apologize for the late notice, but thank you so much for making time and being with us here today. Special shout out to some of our partners, of course, Sparks Cafe, Infinix Philippines, and other collaborators. We're truly honored to have your support in bringing Andoy to a wider audience. We're truly honored to present to you this film, passion project of Wonderlust Films. So yeah, to tell us more about the story, the inspiration, and the journey behind Andoy, please welcome the creative mind who brought this entire vision to life, our director, Direk Mark Putian. Ayan. Hello everyone, so ayun, thank you sa pagpunta. No? Yung iba sa inyo ngayon ko lang nakita, and ayun, thank you sana nabusog kayo sa pagkain. So ayun, gusto ko na magbigay ng background, no? Kasi maraming siguro hindi nakakilala sa akin. So sikat ako na ano. So ako, director ako for almost a decade na, pero mostly na tinadirect ko talaga is commercials, music videos. So yung production kasi namin is nasa advertising. Pero yung inspiration namin, kaya kami nag-start ng film, ay ng company, ng production company, is to make films talaga. Pero syempre alam natin, nasa ads ang pera, so yeah. Pero ngayon, nakaipon na kami sa 10 taon namin, sa 10 taon lang. Meron na kaming gagawin pelikula. So yun. So, i-discuss natin yung story, i-like natin yan. So yan kami. Mukha lang may pera, pero wala.
So, ano ba ang Andoy? So, may kulang pa mga age, pero Andoy ay isang psychological horror film. So, we can expect na hindi lang tayo matatakot sa pelikula na to, pero it will make us feel and experience the world building. Kasi, even na meron tayong physical threat, paglalaroan pa rin natin yung isip. We'll play with minds, delusions, tensions, breakdowns, paranoia, mga ganong bagay. So, ngayon, what if yung ordinary na clown? Familiar naman kayo sa mga clown, no? Sa mga birthday parties niyo ba? Meron kayong clown, yung mga afford mag-rent ng clown. So ako kasi never ko na-experience. Kaya meron akong frustration na sabi ko pag mag-birthday ako, gusto ko ng clown. Sabi ko, what if sa ika-30th ko, pero 32 na ako, sa ika-30th ko, what if mag-invite ako ng clown? Gaano yung ka-power trip, diba? Parang, alam ko yung mga tricks dun eh. So, as a clown, anong magiging reaction ko? Sobrang awkward na, diba? Pero this time, hindi siya ordinaryong clown. So si Andoy, clown natin siya. Pero he's not an ordinary clown. He has this tendency of sudden outbursts. Ayaw niya nang minamak siya, ayaw niya ng mga bullies, ayaw niya ng namamahiya, and ayaw niya ng napapahiya. So, this is Andoy. Ay, di pala yan. Hindi yan. This is Andoy. So, syempre, inspired na rin ng look natin. So, si Andoy will be invited sa isang na mag-perform. Pero hindi sa performance ng hindi sa mga bata, hindi sa birthday party, hindi sa 3 p.m., pero sa birthday reunion ng isang ng mga millennials, ng mga mid-20s to 30s. Ngayon, anong gagawin ni Andoy kaya na, ay sino ba ito? Hi, Victor. Ayan, acknowledge na sa Victor. So, ayan. So, imagine niyo si Andoy, in-invite siya sa party ng isang group of millennials. Ngayon, si Andoy, anong gagawin niya ngayon na una pa lang, alam niya na pinagtitripan lang siya ng group of millennials na yun na yung mga magic tricks niya, alam na ng group. So, hindi na siya sanay kasi yung mga tricks niya, wala na, basic na lang sa kanila. Ngayon, ang question nun, paano isa-satisfy ni Andoy yung mga tao na yun na una pa lang wala nang interest sa kanya. And the only way for him to do that is to step up his game. So, ano ngayon yung mga gagawin ni Andoy para mag-step up yung performance niya as a clown na mag-cater dun sa mga group na yun. Ngayon, ayun yung aabangan natin sa pelikula na to, kung paano ba i-execute ni Andoy yung mga scenes na yun. And I'm excited to discuss more. So, si Andoy ay bano. Yeah. So, actually kasi meron talaga si Andoy na backstory kung bakit siya naging gano'n. Okay, so, yeah. Then si Andoy, nung naghahanap kami talaga ng actor para dito, sobrang tedious nung paghanap namin ng artista for Andoy. Kasi gusto namin, parang isang tingin mo pa lang, yun na yun eh. Ang dami naming sinerch na magkaya kami, nagpila kami ng mga pictures, so daan lang kami. Kung sino yung matapat na ayan. Then kumbaga, ayan. So, Andoy will be played by no other than Cedric Juan. Thank you, Cedric, for accepting the project. We're truly grateful. Kasi si Cedric yung nakita ko, actually, interviews pa lang niya nung search ako ng mga way abunda, mga ganyan. So, nakita ko yung changes, nuances sa faces niya, sa face niya. Sabi ko, eto yun, kahit hindi nagsasalita, alam mo may pitek. Pitek in a good way. So yun, sobrang multi-layered na character ni Andoy, kaya nakaka-excite makita siya mag-come to life on screen. Ngayon, kilala na natin si Andoy, kilalanin naman natin yung mga mag-trip sa kanya. Okay? So, meron tayo tinatawag na, ayan pala, Cedric ko. Hey. So, meron tayong The Party. Yan.
So meron tayong 7 characters, actually, nagre-represent sila ng 7 deadly sins. So, etong mga characters na to, makakaasa kayong walang fillers dito. Wala yung parang, alam ko na, yun yung unang mamamatay. Walang ganon. Kasi etong mga characters na to, lahat sila, sobrang lalim ng mga characters nila. And it will be a playground sa ating mga amazing actors dahil ang ganda ng roles nila dito. So, ito yung nasa imagination ko talaga. Yung nagsusulat ako. So, basically, in-AI ko lang siya. So, una natin makikilala si Shirley. So, si Shirley talaga yung may birthday dito. Kumbaga, si Shirley yung nag-invite sa kanila. And, invite sila during typhoon. So, una pa lang natitrip na talaga si Shirley. So, ayan. So, si Shirley, basically, nire-represent niya yung scene na pride. So, background lang, tatay niya kasi politician. So, ayan, Nepo baby siya, yeah, very timely, no? So, si Shirley, ano siya, super clean freak niya. So, parang every basa sa tiles nila, mop siya ng mop, kahit during party niya, linis lang siya ng linis. So, hanggang sa naiirita na yung mga friends niya sa kanya. So, very OCD siya, sobrang exage niya. So, iikot yung pinaka-party talaga kay Shirley and bakit niya in-invite yung group of friends niya. Very specific yung in-invite niya kasi. Okay? And Shirley will be played by Miss Jenica Garcia. Diba? That's so, sobrang hawig, diba? No? Imagine ko pa lang, diba? Sabi ko, ay, si Jenica to, ganyan. Tapos, pag nakikita ko kasi yung mga acting niya, sabi ko, nakakadala si Jenica umacting. So, sobrang ganda ang ganda pa naman ng character ni Shirley. And sana nagustuhan naman yung character ko. So, ayan. So, next natin, si Marco. So, si Marco, nire-represent niya yung last. So, hulaan niyo kung sino to. Ayan. So basically, si Marco, ano siya yung parang happy-go-lucky ng grupo. So, parang womanizer ng grupo, siya yung mapelok sa grupo. Kaya makulit. Yan. So, si Marco will be played by Albi Castillo. Mukha naman, weak naman eh. So, yeah. So next natin. Parang mas kamukha ko din. So, si Jen naman. So, si Jen, nare-represent niya yung NB. So, ayan. So, basically, wala ngayon dito si Jen. So, basically, Jen will be played by Aya Fernandez. Yeah. So, familiar guys sa kanya? Yes. So, parang galing na artista niya. Okay. Next. Ayan, si Aya, Miss Aya Fernandez. Si Di ba kuha-kuha? So, talaga kami, chinerepick talaga namin yung mga actors na gusto namin, pagkita mo pa lang, Jen yan, no? Mukhang Jen yan, no? Mukhang Marco yun, no? So, ayan. So, next natin, si Mia. Nare-represent niya yung slot. Yan. So, si Mia basically tamad kasi siya eh. So, tamad siyang pumilo sa ganito, tamad mag-reply, tamad mag-abot ng pagkain, tamad sa relationship, gano'n. So, si Mia ay ipi-play ni Miss Angelica Lau. Ayan. And ayun, na-impress din ako din sa sinanya audition video. Sabi ko kasi, kahit simple lang yung mga lines na binigay ko, okay, nakuha niya. Parang siya yun. Ito na yun. So, yun. So, next natin, si Nico. So, si Nico, nire-represent niya naman yung si Grip. So, sa grupo, si Nico yung basically supplier niya ng drugs, mga weeds, so ay gano'n, diba? So, siya yung happy-go-lucky lang din. Tapos, ayan. So, si Nico, ipi-play naman siya ni Mr. Paulo Gumabaw. So, wala lang si Sir Paulo Gumabaw dito. Ayan. Kaya medyo hindi lang nakuha yung buhok, pero mag-wing na lang din. So, ayan. So, next natin si Johnson. Ito, isa sa pinaka-favorite character ko na sinulat din dun sa script si Johnson. Kaya ito yung pinakahuling character na
na cast namin kasi sobrang hirap. Ang dami nang nag-inquire, ang dami na gustong artista na mag-play ng role, pero sobrang pinili ko talaga siya. So si Johnson, siya na may represent ng singer rap. So ano siya, magagaling pero sa ano lang, sa utak lang, ganyan. Pero pag sumabog siya, talagang matindi. So si Johnson ay ipi-play ni Mr. Victor Relosa. Yan. Congrats, sir. Actually, last minute na yun, nag-send siya ng video, sabi ko, okay, kuha yung boses, kuha yung, pag nakita mo, may inis ka rin. Yeah, tapos next natin, si Toby. Toby man, ang sinya ay gluttony. So wala niyo, sino kaya si Toby? So si Toby ay play, actually ang ganda na character ni Toby, siya yung magiging loud sa group, siya yung parang magiging glue nyo. Play siya ni... wala na tayong play. So play siya ni Hardy Daria. Ayan siya. Mag-bumps ka sa shoot. Yes. So ayan yung party natin. So, Shirley, Johnson, Nico, Toby, Jen, Marco, yeah. Pag tinignan mo sila as a whole, sobrang ganda ng chemistry and synergy. And excited ako makita sila magbatuhan ng ribat during sa scene dito, sa table scene, sa dining, sa sakyan, ayan. Okay. Technical difficulties. At si Congressman. So si Congressman, ang tatay ni Shirley. So basically, kayong lahat ay galit kay Congressman. Yan. Si Shirley naman, kung gaano kalinis si Shirley, gano'n karumi si Congressman. So si Congressman, ipi-play siya ni Sir Vic Romano. Yes, sir. Sir, platform po. So yeah, next. So of course, we'll have Miss Ivy Nuki as Jenny, the woman natin. So basically, malaki rin yung part ni Jenny sa film natin. Okay. So, ano bang tema ng film natin? So itong film natin, horror siya, pero itatakil natin yung iba't ibang thematic depth natin. First, yung thin line between performance and reality. Ano kaya mangyayari kung yung role na pinoportray mo ay i-embody mo na? Kaya paano natin malalaman kung nagpe-perform ka pa ba or hindi na? Yun, mga ganung bagay. Then society's obsession with spectacle. So basically, reflection lang siya ng once ng people makakita ng torture, na nagsasuffer na tao. Kaya nga, favorite natin manood ng mga Squid Game, The Purge, kasi yung frustration natin manakit ng tao, doon lang natin sinasatisfy. And then, trapped in the role of society assigns. So basically, si Andoy, napunta siya dun sa position na hindi niya naman talaga gusto. Parang hindi yun. Pero what if, i-flip yung switch, yung group naman ang ilagay niya sa position na hindi nila gusto. So ganyan yung paglalaroan natin team. Next. So ito yung inspiration na pinagkuhanan namin ng reference. So Talk to Me, kung napanood niyo na siya, so basically, yung simpleng prank na naging super scary na nangyari, naging yan. And then so dahil meron tayo dyan, expect niya na medyo bloody yung ating pelikula, pero at the same time, you know, it will make us think. Then it's what's inside, yan, explores how a group reckless friends driven by curiosity and peer pressure. So basically, kumbaga, na naging curious lang talaga yung group. Ano mangyayari pag may clown, diba? So yung settings natin, very contained lang siya. Ang mangyayari lang siya sa halos 2 settings. So isa sa bahay ni Shirley, yung house ng family niya, ancestral house ng family niya. And then meron lang tayong scene sa apartment ni Andoy. So very contained and hindi tayo mahirapan lumipat-lipat ng location. So mood and lighting.
So, yung gusto namin ma-achieve dito is magkaroon siya ng ma-differentiate siya sa other horror films locally. So, gusto ko siyang maging, ayoko magkaroon masyado ng bluish na color lighting. So, tina-target na maging yung look niya timeless. Kumbaga, more of, kung napanood nyo na yung Knives Out, Saltburn, parang ganun yung gusto namin ma-achieve na aesthetic. So, in this na cold colors, grading, lighting, mag-stick tayo sa warm, and then meron lang tayong touch accents ng mga cold colors. So, yan. So, first half of the film, ganito yung makikita natin. And then, second half of the film, magkakaroon na tayo, mag-introduce na tayo ng more shadows, and then, konting accent na yung green. Okay? So, ayan. So, basically, ayun yung buong concept, storyline. Yeah. So, for our media, you can scan this para meron yung copy. So, I'll give the floor again. Muna nung cast natin, tapos mamili muna tayo sa media partners. Okay, official photo muna tayo dito sa cast. Let's do one sitting first and then tayo na lang tayo. Thank you. Sitting first. Sitting first and then tayo na lang po. Sir, wait. Kung kaya ko natin maging closer. One, two, three. Another. One, two. One, two. Jump shot. Sige, standing na po. Okay lang. Thank you so much. Po. Thank you. Closer pa. Another po. One, two, three. And up. Here, please. One more here on this side. Thank you. To your right. To your right. To your right. Family ng groom. To your right. Table number 1. To your right lang. Everyone to your Ay, right. nahahati. Go down. Everyone must look here. Ito naman po sa And then, sabay-sabay na palakpak po tayo. jump shot po. Wala po bang video na papalakpak? Isang everyone must clap. Everyone must clap. Everyone must clap. Yes! Thinking of Mark in the middle. And then maybe some can sit and the others will stand behind. But Mark, please sit from the center. The others will sit on the center. Up there on my camera. 3, 2, 1. Thank you. Wait lang. To your right. Papa Cortez. The left no ba? Dito po. Ito po. One door. Airdrop na lang. Okay. Thank you, Derek. Okay. You may throw your questions to me. Throw it literally. Eto na. Ano na natin? Nang? Okay, you may point your questions kay Direk or any of the cast members or crew kung meron kayong
curiosity about the whole production. So I think we have Isabel. Introduce yourself first from what press and then your question. Nasayaw daw. Hindi, wag na. Thank you. Question na lang. Nung nabasa niyo yung script, alin sa mga eksena yung pinaka-excited kayong ma-shoot? That's the first question. Tsaka bakit kayo nag-guest sa project? Without spoiler. Para lahat ng scenes spoiler kasi. Challenge. Hindi pwede. Challenging question. Ba't na lang kayo nag-guess? Ba't kayo nag-guess? Bakit na-needs? Who wants to go first? I can go first. There's no one to... Nag-yes ako actually kaagad nung sinend na yung parang storyboard. Hindi ko pa alam kung sino yung character ko. First paragraph pa lang, hindi ko pa siya tinatapos, tumawag agad ako. Tanggapin natin to. And then, it was just, parang kinukwento ko kay Direct eh. Parang I was manifesting doing a movie like this. And then, parang, it was, parang, I feel like I manifested it nga kasi nung inisip ko siya for like 2 days, tapos nakuha ko yung text, nakuha ko yung parang storyboard. So, kaya ako nag-guess kagad kasi I really want to do a movie like this. I'm excited to start and thank you again for considering me. So, maraming salamat po. Hello po, I'm Angelica Lauto. Basta nakita po nakakilala sa so, nag-guest din po ako sa projects na to kasi sobrang ganda po ng story and minanifest ko rin talaga yung mga ganitong projects po, yung parang barkada, ganun po. And yeah, sobrang nakakatuwa yung horror film na to. Hello po, ako po si Harley. So yes, nung nalaman ko po yung audition itself, kasi right away nag-message ako agad, nag-send ako ng audition. Tapos, siguro backtrack lang. Isa to sa manifest ko before as an actor na gusto kong makagawa ng movie kung papayarin ako ng universe na mag-crossboard. Na sana makagawa ako ng movie na nasa thin line siya ng horror and gore. So, as a fan of those movies na pinakita ni Tere kanina, very excited ako to do it. Lalo na po dun sa mga scenes kung paano kami mawawala. So, yun, hanggang dun lang muna. Hello po everyone, I am Sabi Juan. I think... Sobrang galing mo. Sobrang humble naman talaga. Sorry. Siguro ever since, lalo na nung nandun pa ako sa first management ko na Idea First Company, kaya Direction namin, Direct First. Every time na mag-usap kami na parang kung ano yung dream mo, na gawin din na role, ang alam ko, naalala ko ng una ko nabanggit sa kanila na film yung Split, yung kay James McAvoy. Yeah. Parang somehow kasi meron tayong idea, meron ako idea na sometimes gusto mong mag-give in dun sa kung ano na nasa isip mo. And not just really think about it. Or kung ano man naging consequences. Minsan may ganun tayong side ng mga tao. And I think for the longest time, I've been looking for something na really would challenge me that or maybe go beyond the limits of my craft. And I think yung nabasa ko yung script, meron na kami mga clarification din ni Mark, and after nag-usap kami na, okay, gusto ko lang na rin na naging same page kami with ano yung gusto namin iparating sa mga tao. Parang sabi ko, yeah, I think, challenging siya, and for sure, this would be a really collaborative work. Kaya, I said yes after that, yeah. Hindi ako magaling sa pelikula. Ayun, pinag-follow lang ako kay Direk. Hello po, si Janika. Ako po, yes, without spoiler, Direk. So, hindi talaga ako nanonood kasi ng horror. Kasi medyo doon tayo, ganyan. Kaya lang, syempre trabaho, we want work. At the same time, ang ganda talaga ng script. Sobrang ganda ng script. Hindi ko namalayan na hindi pala ako humihinga habang binabasa ko siya. Na-realize ko na lang na hindi na ako humihinga. Kasi parang ako nag-hyperventilate after ko basahin yung script. There's this scene that I know is very effective. It was written
very well. However, it is Shirley's scene. And meron akong medyo na-feel ko lang na hala, parang medyo uncomfortable ata ako sa scene na to. Ako po kasi bilang isang artista, syempre, kagaya na nasabi ni Cedric, parang iba-iba kasi ng methods or ng process, ganyan. Hindi ko alam kung yun yung tamang term. Actors, director ba yun? Hindi kasi acting workshop, pasensya na po kayo. Medyo ganun akong artista. Pag pumupunta ako sa set, yung goal ko palagi is to please my director. When I say yes to a project, kailangan alam ko sa sarili ko na kaya ko ba to? Magugustuhan ba ng director yung kaya ko ibigay dito? And nag-worry ako dahil nga uncomfortable ako sa isang scene. Ayokong malungkot yung director ko, tapos maisip niya, dapat si ano na lang. Pag may project ako, palaging ang goal ko, dapat may isip ng director, tama. Siya nga talaga dapat. Wala nang pakialam kung ano yung sasabihin ng ibang tao, okay lang. Pero kailangan ko makita dun sa director ko na happy siya. But you were able to work it out. Si Ate Beth yung handler, sabi ko, huwag niya sabihin yung reason. Sabi ko, Ate, mag-no ka na lang kasi nakakahiya. Ang effective kasi talaga nung scene, na feeling ko, pag sinabi ko yung concern ko, pag tatanggalin, sayang. So, ayokong bastusin yung, feeling ko lang kapag nag-request ako ng ganon, matatamaan ko yung writer. Siyempre, pinaghandaan nila yan. Sila na rin nagsasabi kanina na yung Wanderlust, kilala sila sa advertising, pero inabot ng 10 taon para magkaroon sila ng ganitong klaseng budget para makapagbuo ng pelikula. Hindi kagaya ko ang pipigil ng creativity nila. So, sinabi pala ni Ate Beth. Tapos nagawa ng paraan. Thank you, Derek. Gusto ko din po talaga kayong matrabaho. Actually, before to, meron pa ako isang horror na sinulat na si Jenica yung nakapig sa kanan. Thank you, Derek. Kaya thankful ako na siya yung nakuha. Salamat din po. Thank you po. Hello po, I am Victor Elosa with a C. With a C. Okay lang po. Actually, hindi ko po alam yung audition dito, na may audition pala. Sabi nga nila, ako yung last na nag-cast. So, last week lang yun, nag-reach out sa akin yung casting director through a friend. Sabi niya, Victor, kaya mo bang gawin to? Pero meron kasi may isang crucial scene na kailangan namin malaman kung kaya ko ba siyang gawin. Tapos tinignan ko, binasa ko, sabi ko, ay sige, and more po. Sabi ko, yun lang po. Sabi ko, and more po, pwede po iangat pa po natin kasi gusto kong gawin talaga yung project. Tapos tawag ako sa RM ko, sabi ko, Kuya El, huwag kong papakawalan, tatawagan mo na to. Oo ka na, kahit anong gusto nila, oo mo. Sabi ko, huwag mong i-decline yan kahit anong gustong pagawa sa akin, sige lang. Kaya gusto ko kasi yung mga I've always wanted to do horror, gore, thriller na films. Yan yung lagi kong hinihiling sa mga directors ko. Tsaka gusto ko kasi mga madudumi, madudugo. Kaya nung binabasa ko yung script, sabi ko, uy, parang ako yung, parang medyo marami akong maduming scene. Sabi ko, I like it. Gusto ko yung mga ganun na. Oo, yung gusto ko kasi mga ganun, yung marami yung dugo, yung mga patay na ako, parang ganun. Masarap kasi kami yung mga ganun yung eksena. Ayun po. So, sa akin naman po, hello everyone, good afternoon. I'm Ivy, and actually katulad kay Victor, hindi ko alam like my audition and stuff, but thank you, Direk, for making it happen. Kasi isa rin sa dream ko, parang every actor's dream naman, to film a horror or a thriller film, and nakakatuwa yung story, kasi first time natin dito sa Philippines, yung parang psychological film, especially diba, we love Squid Game, mga ganyan Purge. So it's very interesting na makasting ako dito kasi I've been doing acting for like 10 years. I'm a theater actor, so, and I stopped for a while because I focus on some ventures like pageant and I study as well. So I think it's a great refresh and start sa akin. So thank you, I'm very excited to start. Can we start? Thank you, Direk. Thank you po. Ang ganda ng ano niya, ng diction niya.
Hello, magandang hapon po. Siyempre ako po yung pinakabata sa lahat. Halata naman. Sa mga hindi pa po nakakilala ko po si Vic Romano, patawagin na isang alagad ng sining, alipin ang trabaho. Doon po sa nalimutan ko na yung tanong kasi kung bakit nag-guest ako ba? Okay, balikan po ulit natin total last na ako. Kung bakit po ako nag-guest, may kay ba? Parang hindi. Wala na siguro akong kay parang hindi, di ba direct? Kasi alagad ng sining, alipin nga ako ng trabaho. So, una, ito po masasabi ko, blessing po ito. Isa pong biyaya at naiyak na ako. maraming salamat po sa tiwala na pinagdalo sa akin. Direct Mark Puti. At least po, ay hindi ko pa talaga siya nakita. First time po namin nakita. Pero parang kilalang kilala ko na siya. Dahil sa dami ng narinig ko sa sa kanya. Mga nagawa niya. Then nagsimula nga po ito nang tumawag sa kanya siya. AG, thank you. Thank you po. Hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa. Hindi pa po tapos na sabi niya, yes, kagad sinabi ko. Hindi na po kami nag-usapan ng role. Ang ganda na sinabi niya, Kuya Vic, may crucial dito ha. Anong crucial? Titiwarik ba ako? Sabi ko kasi sabi sa kanya, meron ako isang ginawang pelikula na tiniwarik ako, akala ko kaya ko pa. Akala ko bata pa ako eh. Kuntik na ako mga ospital. Actually na ospital talaga, outpatient. Naayos din galit. Akala ko gano'n, di ba naman pala? So yung sinabi niya sa akin na yung crucial na ganito, sabi ko, AG, may bubulong ko sa inyo. Lumadala kay Direk ha. Kung okay lang sa kanya. Sigurado ba siya na ako? Kasi, hindi. Kasi talagang kung tutuusin, marami pa talagang mas pupwede para dito sa role na to. Kaya, thank you very much ulit, Direk Mark, Wanderlust Film Production. Asahan niyo po, gagawin ko po lang ng the best. At mabuhay po muli ang pelikula Pilipino. Thank you po sa lahat. Marami po familiar faces in the cast. Thank you. This is for Direk Mark and kay Cedric. Direk Mark, bakit po kinahawak niyo na Everyone Must Clap yung film? And kay Cedric, do you have more than enough time to prepare for this challenging role? And I think Direk, when you were presenting to us the storyline, naisip ko si Jack Nicholson, River Phoenix, Joker, and si Heath Ledger. So, did you also have them in mind nung ginagawa niyo yung ano? It's very deep character. Actually, yes. First timer. Yes, actually, pumasok sa isip ko yung mga ganong characters. Pero sabi ko, ayoko maging rip-off yung character ni Andoy ng mga ganong existing na character. So that's why gusto ko i-anchor siya sa local Filipino na clown na wala tayong gagayahin na like yung nuances nila, mga ganyan. So basically, mag-anchor pa rin tayo dun sa magiging grounded pa rin tayo as Filipino dun sa character na gagawin natin for Andoy. Tapos to answer the question, yung Everyone Must Clap. So basically si Andoy kasi gusto niya na validation. So pag hindi niya nakukuha yun, pipilitin ka niya. That's why everyone must clap. So pag di mo ginawa, alam mo na paano gagawin. So Ano po, when it comes to preparation time, I think more than a month na feeling ko since nabasa ko yung script. And since then, nandun na yung syempre, ako sa I love watching films whenever I'm free. Together with my wife, tapos si Kate, I never discuss about it. So, when it comes to preparation time, I don't have ample time, but I think since nabasa ko yung script over a month ago na
parang somehow everyday, nandun na siya sa isip ko eh. And also, I think I just really have to tap my inner demon somehow. Na when it comes to, hindi lang siya sa pagsarili, yung galit din na kung ano yung nangyayari sa paligid natin, you can tap with that. There's a production that's always happening in our country. At the same time, kasi nga, yung nabanggit niya kanina ni Derek Mark, yung 7 deadly sins. So parang tayo in each of us kasi parang meron tayo somehow na ganun sa inner side natin. So when it comes to preparation time, kailangan ko lang din talaga to research about it, the IED thing, and also to get never naman na magiging prepared. I think yung 50% nun ay pag nandun na kaming lahat. Yung collaborative energy na namin ng buong cast and prod, doon na yun, doon lang siya mabubuo. Kaya never siya magiging prepared 100% bago ka pumunta sa isang production. Yeah. Just to direct first. Sabi mo kasi matagal yung binuo to. How long did it take you to finally complete finally decided to film the material? Okay, so yung script talaga, actually, hindi pa siya script, concept pa lang siya. Concept pa lang siya. Nakatago na siya sa documents namin, siguro mga 2 years ago na. And then, nung last year, sabi namin, magpelikula na tayo, kuha tayo dun sa mga concepts namin. So, makakaasa kayo na sobrang dami talaga namin storyline na nakapila. So, ito yung kinuha namin. Sabi namin, gawin natin to next year. So, actually, nag-start na yung pre-production namin, January pa lang. So, nagsulat na kami ng script noon, revisions. And then, ang pinakamatagal na part nung pre-production namin is looking for actors. So, marami talagang dumaan sa aming artista. Actually, ang daming nagustuhan yung script, pero hindi sila fit dun sa role. Like, parang, pwede bang dito na lang ako? Kasi gusto nila makasama kahit isa sa mga characters. Pero yun, thankfully, ngayon, manifest na namin na ito na, nagka-come to life na siya. And sobrang happy ako sa nabuo kong cast. Kasi pag tinignan mo sila as a whole, ito yung typical na mga grupo ng friends na magsasama-sama. Tapos, syempre may isang stranger na papasok. Stranger ba talaga siya? So yun, matagal yung preparation namin in a sense na medyo perfectionist kasi yung team namin na nakakainis. So kaya ang tagal pa rin bago namin ito ma-push. Pero ayun, siguro mga year din, mga 1 or 2 years namin siya prepare para mag-cap up kami dito sa araw na ito. Yeah. How do you debrief or you detach from your character when you're, especially now that you're portraying this psychologically disturbed character? Yes, debriefing. Actually, until matapos ko yung film, parang hindi ako entirely nakapag-debrief. Parang ako kasi as an actor, even if I'm not acting, everyday life, it's like a workshop for me. I love observing, I love looking at people. Minsan yung wife ko sabihin sa akin, with that stare ka lagi, no? Tapos yung picture ba na gano'n. Parang, may ganun pala, hindi ko alam. So, parang every day ko siyang dala, not until matapos ko siya. Parang may ganun akong prospect sa actor. Pero, not entirely affecting my everyday life. Definitely not with this project. Delikado dito. Oo. Thanks, Jude. Story. As a writer who likes films, and I'm sure this is your debut film as a director, who were the directors, maybe from Hollywood or even here, who inspired you
even when you were a young little boy, that someday soon I'd like to make a film like this guy. Like all of us as artists, meron tayong mga... So, ako kasi very delusional akong tao na nakakainis minsan. So, kapag nag-start po yung ano po sa filmmaking, nung nanonood na ako ng Harry Potter. So, Harry Potter talaga is my childhood hero. Kasi, sabi ko, gusto kong gumawa ng ganitong klaseng pelikula na may mga magic, visual effects, etc. It's sobrang fascinated ako nun. Kasi ako mismo, visual effects artist din ako noong una. So, may knowledge ako sa mga technical. And then, ang idol ko talaga is si Steven Spielberg and James Cameron. So, doon lagi ako nag-a-anchor. So, ang gusto ko talagang ma-achieve na film is matap yung category ng mga superhero films. For now, yung pagsusulat ko kasi, na tatapat ko sa style ni Bong Joon-ho. So, yung sumulat ng Parasite. So, kasi, siya kasi sumusulat siya ng mga fantasy films, mga fictions, pero at the same time, meron siyang societal na naka-underline. Pero hindi siya parang preachy, pero nagiging device lang siya para magkaroon ng narrative yung storyline. And then yung ginawa ko dito sa Andoy, na even na horror siya, may torture scene siya, pero pag tingnan pa natin siya ng mas malalim, mapaisip ka, oo nga, parang hindi ko napansin, ayun pala yung pinaparating nito sa akin. So kung tatanungin niyo po ako sino po yung mga idol ko, actually mostly sa Hollywood. James Cameron kasi every time na gumagawa siya ng film, laging may innovation sa film industry. And ganun yung gusto kong mangyari. And then si Steven Spielberg, and then si Bong Joon-ho. Sorry, sa Filipino sino? Sa Filipino, Gerald Tarre. Yes. Yan siya. Kasi ang galing niya, kasi musician din siya. So, sobrang natuwa ako nung pag sinasabi niya na yung film is a progression of emotion. Parang music siya. So, Storyboards are created. So, I'm now expressing my good luck as always for the best for this film. Excited kasi maraming mga genre na ganito yung nagusto ng mga kabataan. Pero direct parang dun sa presentation nyo kanina, it's like that masyadong magiging brutal yung mga scenes. Ano yung target market ninyo dito? Especially those yung mga kabataan, they want to watch yung mga ganitong klaseng genre. Ano yung target yung rating ng MTRCB? Kasi medyo madugo, gaano kadugo yung mga eksena, di ba? XX muna. Yun ang first attempt. So, ang target na rated R16. So, dun siya pa talaga. Pwede kami gawa ng version ng pambata. So, ayan, dun siya papasok. Kasi, sobrang visual ng movie. And ayoko siyang i-compromise for the sake na merong hindi kaming masasako. Kumbaga, di talaga namin mabibigay lahat ng gusto ng masa. So may tatargetin ka lang talaga. Pero kami kasi sa Wanderlust, the way kami magsulat ng story, we'll always think of two markets. So, make sure namin na yung film namin is magigets ng masa, pero at the same time, kinikater din niya yung mga critical thinkers. So, for example ako, alam ko na ito talaga ako. Pero itong katabi ko, marami siyang tanong. Kasi may mas malalim pa dun sa napanood niya. And ayun yung para sa akin, magandang storytelling na hindi mo kailangan, pwede mo kasi i-cater both, pero isusulat mo lang siya ng maayos nang hindi sila nagtatalo. So, ayun po. Nasagot ko ba ito? Kay Cedric sa kay Jenica, saan kayo excited at saan kayo natatakot na gawin tong pelikulang to? Kasi parang, for Jenica, sabi mo takot ka sa horror pero ginawa mo. Kay Cedric, alam naman natin na magaling kang actor, pero saan ka mas nag-challenge gawin tong Andoy na movie? I think mas
yung fear, ayoko siyang mag-borrow agad sa isip ko. Mas yung challenge. I think yung mas challenge sa akin ay to really dig deeper dun sa personality ni Andoy. Especially yung mental condition niya. Na, yeah, wala akong ganung mental condition na pinagsabi ng outburst. But somehow, I can relate to that. I think yung challenge lang ay talaga yung how to tap my inner demons. And there's nothing wrong with that. Siguro lang, ang mahalaga lang din dito ay safety ng lahat and hanggang saan yung pwede mong gawin for this project pero not really harming everyone. So I think yun. Because sometimes may mga actors kasi na may pwedeng may tendency na parang pwede nilang i-reason out na I did it for the art. Let's do it for the art. And hindi na tayo ngayon gano'n. Let's do it for the art and safety of everyone as well. So yeah. Ako naman po, yes, takot talaga ako. Pero excited din ako. Napansin ko simula nang nag-start tayo, ilang beses ko narinig yung debut film to ng Wanderlust, ganyan. Tapos sirabi din ni Direk Mark na talaga siya sa music video. And alam ko yung mga bagay na yun kasi syempre inalam ko din. Pero hindi siya naging rason sa akin para hindi tanggapin yung proyekto. Nasabi ko naman yung concern ko kay Ate Beth regarding it. Kasi sa totoo lang, parang sa pag-aartista lang po, sobrang daming magaling, hindi lang nabibigyan ng pagkakataon. Naniniwala ako na gano'n din ang Wanderlust. Marami silang kayang ibuo. Kailangan lang talaga ng budget. At dahil nandito na yung budget, wala nang makakapigil sa kanila. Mas excited lang po ako kasi nung nabasa ko po yung script, alam ko, nakita ko yung drive, nakita ko yung heart, nakita ko yung passion nung sulit nito ko. Paano ba dapat ito? So, looking forward ako na matapos ito at masabi sa magiging pamilya ko sa Wanderlust na salamat, kinuha niyo ako, nagawa natin. Yun lang po. Thank you po. When writing the script, ano po yung moment, or like when you're writing, and obviously it's a horror film, but like, what are the moments while writing that make you go, hey, I think ito yung scary na siya. Like when do you decide na scary na siya? Or when you need to push the scene further? So, ayun, nung nagsusulat ako, actually, yung idea pa lang ng concept ni Andoy na clown na na-invite sa party ng group of friends na halos kaidaran. Actually, scary na yun. And nung nagsusulat ako, ang ginawa ko, kasi ayoko siya maging pure shock factor lang, na torture, ganyan. Minake sure ko na yung half of the film would be scary enough habang wala pa si Andoy. Kasi yung half of the film will be like a pressure cooker. Now, once na dumating si Andoy, sobrang satisfying ng mga masasaksiyan ng audience. Once na mag-start si Andoy, i-step up yung performance niya. So, sa tanong mo kung saan yung nasabi kong nakakatakot na to, kung sinabi ko kasi, spoiler alert na siya. Ayun, actually, buong film, mag-enjoy kayo kasi ano siya, wala tayong feelers, lahat sila may purpose. It's either nagpa-plan tayo ng scenes, or meron tayong i-introduce na panibagong setup. Team ko sa Wanderlust, Lord. Salamat po for supporting this vision na makarating tayo dito sa story ko na to. Yung mga characters natin nag-come to light na. Salamat sa mga media and press po na sumusuporta dito sa aming project. First feature film namin to, pero sa inyo, 100 of films pa yung ilalabas namin after nito. Kasi marami naman kaming pera after nito. Manifesting, ayan. So, salamat ng actors na pumayag sa project na to. Sobrang excited kami kasi etong film na to, although na malaki talaga yung, yung storytelling niya, sobrang lalaki pa ng mga susunod na gagawin naming project. And this is just the beginning. And yun, salamat ulit. Thank you everyone.
When po? When is that lady? When? Playdate, first quarter po ng 2026. Yes, po. Yes, ma'am. So we're excited kami ilabas na. And don't worry kung pang maikli lang yung post-production. Our team specialized sa post-production. And yung sinulat namin yung script, binase talaga namin siya sa skills namin. We made sure na kaya namin panindigan yung mga nasulat doon. So, ayun, I'm confident with this film. I'm confident na lalabas to. I mean, diba, it's just sad, diba, the state is going on now. Like I said before I had the son, yung talagang tingin ko sa buhay is wala naman akong pakialam kung ano mangyari sa politics. Kasi hindi mo nagtitigil. But I guess when I have a son, I become more empathetic to other people. Diba? Like, yung mga videos na lumalabas, like the video of them on the roof, tas yung battle, sabi, Mommy, we lost everything. Diba? Parang, yeah, of course, bro. And then, what else can you do? Diba? Like, we've already had our revolution. We've had two. Diba? And then, it's still the same. So, hindi ko na alam ano mangyayari. People are saying like, what happened to like Myanmar days when they had their revolution, they kicked the people out of the government. But like I said, we already had that once. And nothing's ever happened. So nothing, like I said all I have to say. But, like as a man, maybe say something. Speak up, diba? Like, say something. Condolences to the families of people who lost their loved ones. Kahit din man lang. Okay lang yan, ikaw na lang Oh my gosh, I'm so sorry. Hindi, diyan ka no, para magaling background. Mahiya ako, totoo Ayan, na sige, lang din sige. ako. Mahiya ako sa inyo. Jenica, yung mga roles mo minsan nakakaiyak, nakakaawa, tapos minsan nakakagigil din, ang sarap sa bunutan. Is that intentional when you're picking a project na make sure na magkakaiba siya? Intentional tayo. Okay, okay. Syempre, parang gusto natin ng Variety. ng trabaho, pero at the same time, ayaw natin ng paulit-ulit. Kasi sa totoo lang po, alam niyo, hindi naman po kasi talaga akong magaling. Feeling ko po uto-uto lang ako. Yung bang pag may sinabi, kunyari yung AD, ganito yung ginawa sa'yo, ganyan. Naniniwala, yung believability ko po, parang medyo malawak siya. Ewan ko, even yung best friends ko, I'm an introvert, so I really have a small circle. Lagi na lang sinasabihan. Alam mo, minsan kasi girl, uto-uto ka, ganun. Kaya feeling ko, ayun, kaya siguro nagagawa po natin. Kasi kagaya po ng sabi ko kanina, dami talaga pong magaling, promise. Madaming magaling, bilang sila nabibigyan ng pagkakataon. Sobrang grateful ko lang po talaga na mama ko si mama. Kasi naging advantage ko po talaga siya. Gawa ng kahit, kasi nung nag-artista naman po ako, hindi naman po kasi ako nakapag-acting workshop. Meron po akong nagawang acting workshop. 2 days lang siya, tapos parang 1 hour lang each, gano'n. So, hindi ko naman masabi na nakapag-train ako agad. Nagkataon lang na when I was given a role for the first time, nagampanan ata natin. Kaya po, nagsunod-sunod na po from there. After all the success ng ginawa mo, like yung hindi namin na-expect na ang galing-galing mo ng Saving Grace, di ba? Thank you yung po. kontrabida. Hindi, wala ka pa rin tiwala sa sarili mo. Bakit may ganun kang thoughts? Kasi marami po talagang magaling. Pakiramdam ko po kung nabigay din naman sa iba, kaya din naman po nila. Yun yung isang factor na kinakonsider. Pero ito, yung horror na gagawin mo, sabi mo kamunti ka man nung hindi tanggapin. Opo, hindi na po talaga siya tinanggap. Dahil ayaw mo gawa ng horror or dahil lang dun sa isang particular scene na ayaw? There's one particular scene na sabi ko parang medyo alangan lang ako dito sa scene na to. Na pwede mong sabihin? Hindi pwede! Hindi pwede! Excited tuloy Important ka. kasi yung scene na yun Ending kasi yun, somehow, parang, yeah, it's an important scene kasi. And
Sinabi ko talaga, kahit tanungin niyo yung handler kasi Ate Beth, sabi ko talaga, Ate Beth, wag mo na lang sabihin kasi hindi, it's really just, Parang respect for the arts. it's not my nature to like, change this. Yung ganon, yung, hindi ko lang siya, it's something my mom could do, but it's something na hindi ko kaya gawin. Parang feeling ko wala pa ako napapatunayan to me para umabot dun sa extent na if you really want me for that role, ganyan. Yun. So, sinabi ko na lang kay Ate Beth na Ate Beth, pakisabi na lang na sobrang ganda talaga ng script and I am excited for them. Gusto ko talaga sanang kunin naman kasi gusto ko, I like that it's a debut film. Alam ko siguro for others, medyo mahirap sa kanila magtiwala sa ganun. Pero kasi, sino naman ako para mag-isip ng ganun sa isang production? Kaya lang din naman ako umabot ng ganito katagal sa industry dahil meron ding nagtiwala sa akin. And I want to give them that. Kasi makikita po talaga sa script. And I'm not saying this because it's our film. It's a really good script. Kat lang yung handler ko, sinabi niya pala. At ginawa ng paraan. Kasi ayaw ka nilang pakawalan. Thank you, kaya kinikilig ako kanina nung sinabi ni Direk Mark na parang na ikaw talaga yung naisip ko doon, ganon. Yung confidence ko po kasi talaga, medyo ano po talaga ako sa director ko. Medyo ganun po talaga akong artista. Pag naramdaman ko na yung director ko, hindi siya natutuwa sa akin, yung confidence ko, pababa siya ng pababa. Nangyari na ba? Pababa. Sino? Char? Nangyari na. Yung parang na-feel ko na hindi siya natutuwa sa ginagawa ko, gano'n. Parang I felt that na. Though, nung mga pinalabas naman yung mga nangyari, okay naman, wala naman akong nakukuha na parang hindi naman maayos kasi mabait mga tao. Mabait Pero sila. nung napalitan na Jenica, okay na sa'yo. Parang ganun. Hindi na ganun ka, Opo. Pero particularly yung horror, first time to do this, diba? Hindi po. Yung horror na kapag nakailang shake, rattle and roll na rin naman po ako. Pero kasi, What's new about this? hindi kasi tumumo. Psychological. Oo, hindi to yung naliligo. supernatural. Kasi kunyari, meron akong mga eksena na naliligo, tapos bigla naging dugo yung... Hindi siya ganun So... Mas kaya mo yon kumpara dito sa site ko. Feeling ko, okay. actually nagsabi na ako kay Cedric, nagpasintabi, first time ko ring magganon sa isang actor, nagpasintabi na ako sa kanya kanina, nung nagkita kami na, Cedric, baka akala mo, hindi ako mabait, or nagsusuplada ako, o baka isipin mo nag-attitude ako, pero baka pag nasa set na tayo, baka hindi lang ako masyado makatingin sa'yo. Dahil? Pinaghanda. Hindi kasi, baka ang makita nila yung takot na Jenica. And pag gumagawa kasi ako ng roles, iniiwasan kong ibigay yung tunay na reaksyon ni Jenica. Do you get me? Like when you have a character, kasi iba-iba naman ang atake yung mga actors, di ba? Kasi hindi po ako nag-acting workshop, kaya hindi ko po alam talaga kung ano ba tawag kasi doon. Hindi ko po alam. Pero kasi po nung pinakaunang project ko ng pag-aartista, first 2 with GMA, lahat ng mahal ko sa buhay, nalagay ko na sa kabaong. Tapos meron akong napansin sa acting ko sa unang teleserye at sa pangalawang teleserye, iisa. Kasi iisa yung method mo para maiyak ka, for you to feel pain. So nung nakita ko, sabi ko, ay, Jenica, hindi ka magaling. Kahit sinasabi nilang magaling ka, akala lang nila. Kasi nakikita ko, pareho yung acting ko ng takot, pareho yung acting ko ng masaya, pareho yung hanggang sa third project ko, ay hindi. Pag ang pangalan ko dito, wala ako dito si Shirley. Ako si Shirley. Wala na si Jenica. Parang hindi na mabago yun. Oo, wala na si Jenica. Feeling ko, kapag nag-small talk ako kay Cedric nang nakaganon na siya, baka lumabas si Jenica kasi nga duwag po talaga ako. Ayoko ng mga ganyan. Ayoko ng madilim. Ayoko ng malagkit. Marami akong ayaw. Nakiandoy lahat. Yung mga... Nakiandoy lahat.
Yung mga rules mo, napapansin ko, parang yung mga ayaw mo or malayo sa'yo. Like sa Saving Grace, syempre hindi ka naman nananabunot ng mga ganyan. Sa Sunshine, alam mo, medyo parang... Loving naman. Yung parang hindi, tulad ngayon, parang hindi malayo sa'yo. Sinasadya mo rin ba yun? Like, gusto mo bang pahirapan ng sarili mo? Sinasagad mo kung ano yung kaya mo? May ganun ka bang ano? Hindi naman, ututo lang talaga. Okay. Talagang, ano Maganda na yun. lang yung mga ano. And alam mo, ako rin as an actor, feeling ko makukulitan sa akin kahit sinong production. Kasi may magagaling talagang artista po. Yung kahit hindi nila alam yung breakdown for the next day. When you say breakdown po, yung list of scenes na kukunan. Kaya nila eh. Yung pagdating nila sa set, dun sila mag-prepare. Di ako ganun. I have to know what scenes you will take tomorrow because I have to be able to memorize this. Kasi dapat, pagdating ko sa set, madulas na siya sa dila ko. Parang iniisip ko na lang emotions. The moment na nagme-memorize yung utak ko, habang nagpupul ako ng emotions out of my system, it's not gonna work. Kasi mas iintindihin ko yung lines ko kasi yung emotions ko. Kasi mahihiya ako dun sa co-actor ko. I want it to be a one take for us. Anong sinasabi ni mama mo dun sa mga role na ginagawa mo? Sila Sharon, pureng-purika, sila, di ba, sila, yung ibang mga kasama, pureng-purika. Ikaw, mama mo, anong sabi mo dun sa mga character na ginagawa? Sabi niya bang magaling ka rin? Si mama palagi siyang proud pero hindi ako naniniwala sa kanya kasi mami ko siya eh. So parang feeling ko baka kahit hindi okay, baka sabihin niya okay pa din. Pero yung mga ibang artista, sabi sa'yo, gano'n. Anong reaction mo? Sinasabi nilang magaling ka. Sila Sharon, di ba? Eksena mo. Thank you lang. Pero you you accept to yourself na hindi. Parang ganyan. Pero any challenging role or parang dream role na gusto mong panggampanan after you do the kontrabida, na mabait, this time mo? Gusto ko po talaga I don't know if it's gonna be possible pa for me because I'm turning 36 already next month. So, feeling ko wala na ako sa age bracket. But it's still a dream to star in a Korean adaptation. Parang rom-com. Ganyan. Kasi palagi tayong napupunta sa drama. Lahat na lang klase ng drama. Parang na-check na natin lahat. So, parang rom-com, oo. Kasi pinakamasaya kong ginawa, adik sa'yo eh, sa GMA, yung kay Dennis. Tapos, ang saya niya lang. Sino gusto mong makasama sa rom-com na yun? Ay, wala naman po ako Kung sakali. Wala talaga akong nais eh. Siyempre, di ba? Kung may Wala rom-com po na kasi ganyan. talaga. Kung meron talaga sasabihin ko po sa inyo. Wala eh. Or gusto makatrabaho? In general, In general, na artista. I want to work with Mama again. I really do. I want to get to work with him again. May ginawa kami dati. Inakasusuklaman ba kita with GMA. But feeling ko kasi yung acting ko from that time to ngayon, feeling ko ang dami ko nang natutunan, ang dami ko nang bagong kaya ipakita with her. So, tsaka kasi nagaganto-ganto pa ako ang showbiz na sagot ko. Yung totoo ko naman po talagang sagot. Ang dami na kasing baong pagkain. Yung mami ko mahilig siyang magpakain sa mga tao. Lagi siya nagbabaon ng ulam, kompleto siya ng mga chichirya, ng mga tsokolate. Tapos palagi po siya nag-order. Lalo na po ngayon, may Grab food na, may food panda pa. Kaya pagkasama mo siya, ang nagpapasaya po kasi talaga sa akin sa taping food. Parang pag nakakain po ako ng masarap na pagkain, feeling ko kaya kong gawin lahat. Kahit sabihin ng direktor, ito, Apo, ilulunukin mo si Lulwahul. Feeling ko kaya kong gawin ko lang pag milk tea ako, ganun. Sa actors, ano yung mga male actors? Sino gusto mo? Male actors, male actor. Nakatrabaho ko na po sa Zanju eh. Sa Dirty Limit. Pati sa rom-com, pwede. Sa Huy! Hindi kami bagay, dapat sobrang ganda. Di ba parang Dapat iba sobrang naman? ganda. Sobrang ganda. Pang-alalay lang ako ni Zanju. Last na lang. Opo. Si Melay, kamusta yung friendship mo? Ay, naku si Melay. Magkasama She's one of kami. the your closest. Yeah, no, she's not one of my closest. She's my best friend. She's my best friend in the industry. Baka maiyak naman ako dito. Why? Hindi na-miss ko na kasi siya. Wala, naiyak na ako. Hindi na-miss ko na talaga siya kasi
introvert po kasi ako, hirap po talaga ako magkaroon ng kaibigan. Masaya lang kasi tagal kasi namin nagsama ni Melay, parang mahigit 1 year din, na everyday kami magkasama, literal, parang Monday to Friday, Monday to Saturday, sa pag-host para sa Pi Channel. So nung nawala yun, hindi niya alam kasi, hindi ko naman kasi sinabi. Pero, in my heart, nag-worry ako kasi feeling ko baka makalimutan niya ako. Bakit hindi na siya nakipag-communicate sa'yo? Hindi po, lagi siya nakikipag-communicate. Kahit ayoko na siya kausap, tumatawag pa niya. Parang sobrang happy lang ako kasi hindi ko po ina-expect. Napansin ko po kasi nung nag-artista ako, minsan kasi akala niyo po close na kayo sa isang tao. Pero okay naman. Kaya lang, akala ko kasi pagkatapos ng teleserye, syempre kakain pa rin kayo sa labas. Pero hindi po pala kasi ganun. Parang pag magkasama kayo sa trabaho, and okay lang yun. Hindi naman kayo magkaaway pagkatapos. Siguro dahil masaya-masaya lang ako na naging kaibigan ko yung mga tao. Akala ko lang kasama ko pa rin sila sa buhay ko. Pero yung taong naging ganun sa akin, si Mel. Madali po ako mag-attach. Nagkikita ka kayo? Opo, magkasama lang kami last month. Ilang days kami magkasama, 3 days overnight. Nag-ano kami, retreat, gano'n. Tapos nakasama, sinama niya, yun, nag-retreat, nag-host siya ng retreat. Tapos sumama din siya sa church ko. Nag-service kami together, gano'n. Tapos, yun, Bible study. What's something special about her? Bakit talaga What's special about Melay? Melay kasi is a very genuine person. When she tells you that she loves you, she really loves you. And you will not just know that by what she says, but what she does. She includes you in her day-to-day, tapos ano siya, kapag may achievement ka, pag may endorsement ka, kahit di niya ini-endorse, share niya, kasi proud siya sa'yo, ganun. Kapag graduate yung kapatid ko, matutuwa ako, magsasabi siya, congratulations sa kapatid mo. Ang saya na involved kami in each other's life. Ang saya ko kasi pinakilala niya ako sa mga kaibigan niya sa Gensan. Isa sa makikita mo kay Melay na totoong tao talaga siya kasi yung mga kaibigan niya, hindi pa siya artista, kaibigan niya pa rin hanggang ngayon. Masaya ako kasi yung best friend niya, naging best friend ko na rin, si Portia, gano'n. Nakilala ka na yung family niya, mga tita niya. Bakit mo nasabi kanina na parang baka makalimutan ka na niya? Parang may gano'n na medyo naiiyak ka. Bakit? Kasi ganun usually Natatakot ka? Oo, natakot ako kasi mahal ko siya eh. Hindi ko ma-imagine yung life ko na may ko sa Talaga naiiyak ka? Iyak talaga ako. Mahal ko talaga siya eh. Yun po. Thank you. Thank you po.